Hello my GMC family. How are you? Kumusta ang lahat po sa atin? Okay ba ang ating linggo? Isang buong linggo? Ganyan? Ganyan? Or ganyan? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Whatever situation we have, always put our standing with Christ. Ang ating standing na yan is hindi pwedeng i-break, hindi pwedeng masira, and it is eternal. Praise the Lord. Sa gabing ito, pasalamat po natin ang araw na pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. And I thank God once again for this opportunity na maibahagi ang salita ng Diyos sa ating lahat. Tayong lahat ay manalangin. Thank you Lord, itinatalaga namin ang oras na ito sa iyo. Ikaw si Yahweh na aming tagapagligtas at aming manunubos, our Creator. Thank you and lead us sa aming pag-aaral ng mga salita mo. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong topic ngayon is, The Lord leads you through His Word, His Spirit, and with godly counsel. Sabi po dito, Isaiah 48:17, Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Point number 1 na dapat nating matutunan, whatever you're facing today, the Lord has wisdom for you for everyday life. Just spend connecting with God sa iyong araw-araw na pamumuhay. Point number 1, the Lord leads us through His Word. Ayan ang una natin tandaan na ang salita ng Diyos ang nagli-lead sa ating mga buhay. Napakahalaga po ng part ng Word ni Lord sa atin. And tulad na tanong ko kanina, whatever you're facing today, the Lord has wisdom for you in His Word. He leads you from His Word and by the preaching of His Word. Kapag naririnig natin yung salita ng Diyos at nababasa natin ang kanyang salita, ito ay ikinabubuti natin. Well, sometimes nakikita natin dahil sa sobrang kaabalahan sa buhay, nawa ang hindi pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi magbigay sa atin ng condemnation, kundi magkaroon ng hunger sa ating buhay na hanapin to. Katulad ng pagkain na ikinagugutom natin kapag hindi natin na papakinggan ang salita ng Diyos. When we read God's written word, we'll hear His spoken word. Malinaw po yan. Kaya, it is good to read the Word of God sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At minsan, meron tayong hindi nararamdaman na maganda sa ating buhay. No? We don't feel to read God's Word, but ulit-ulitin nyo lang na basahin yan kahit one verse per day. And kunin nyo yung one verse na yan, na si Christ ang center ng sinasabi ng word na yan, and it will influence your whole day, and God is able to work sa buhay po natin, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. When God speaks to you, He teaches you to profit. Kapag nagsalita ang Diyos, nagbigay ng salita ang Diyos sa atin, tuturuan niya tayo na makinabang sa kanyang mga salita. And in every area of our life yan, mapa-pamilya man, mapa-social life natin, or health natin, sa career natin, and etc. Sin always destroys the good and the profit God wants to bring you. Salamat sa Panginoon, and the grace of God has the power to teach us to say no to ungodliness. So let us look upon God's Word, yung leading niya sa buhay natin. Ayan po ang una nating tandaan. Pangalawa, point number 2, the Lord lead us by His Spirit. Ang Espiritu ng Panginoon ay ipinagkaloob niya sa mga mananampalataya upang maging senior partner natin. Pagkasabi nga natin, senior partner. Anong mangyayari kapag nilid tayo ng salita ng Diyos sa kanyang salita at ng kanyang Espiritu? We might be busy outside, but we are restful on the inside. Pwedeng aktibo na gumagawa tayo,
Pero sa kaloob-looban natin, meron tayong rest. Meron tayong peace. Gawin natin halimbawa yung tabernacle ni Moses. Sa outer court ay napaka-busy niyan. Napakaraming ritual na ginagawa. Titignan yung hayop. At pag na-check ang hayop, siya ay kakatayin, siya ay gigilitan, patutuluin ng dugo, kukunin ang dugo, ihahandog ang katawan, susunugin. Napaka-busy sa outer court. Pero sa loob ng most holy of all, yung Holy of Holies is restful and at peace, kagaya ang example na yan dun sa sinabi ko sa inyo kanina. We are not meant to just do nothing or to be inactive or hindi tayo gumawa sa Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, in-encourage niya sa 2 Thessalonians 3:10 that if anyone will not work, neither shall he eat. Ang rest na tinutukoy ng salita ng Diyos ay hindi ito nangangahulugan ng inactivity. Ito ay rest na spirit-directed activity. Ano ba yung example of rest? If you are sitting at home, doing nothing, and you feel na frustrated ka, marahil that's God telling you na tumayo ka and do something, perhaps na makapaghanap tayo ng work or ng gagawin sa araw na yon. And number 2 example, sometimes you don't discipline your child kapag siya ay naging rude o nag-misbehave siya. And sometimes iniisip natin, kailangan natin siya bigyan ng grace. But then, wala tayong kapayapaan sa ating puso at napoprostrate tayo. Marahil yan na yung pagkakataon na sinasabi ng Espiritu Santo na siya ay gabayan at turuan or disiplinahin. Pangatlo, the Lord leads us with godly counsel. Sabihin po natin, godly counsel. When you're going through a difficult season ng iyong buhay, consult godly counsel. Many times we want to talk God directly sa ating mga buhay. Pero napakalaga po ng part ng mga tao na ibinibigay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng godly counsel sa ating mga buhay. Example, nandiyan yung mga cell leaders natin or pastors o sino man na isa sa mga nagturo sa atin sa salita ng Diyos at nag-akay sa ating mga buhay. God uses people, leaders in your church to help you, lead you, and teach you. Kahit na si Haring Solomon na pinakamatalino sa lahat, after niya makatinggap ng wisdom sa Panginoon, ay kumuha siya ng mga wise men para magbigay ng paalala sa kanya. These men, referring to men who would record whatever happened in the courts and would remind the king these things. And the first wise man mentioned siya ay priest. So mahalaga sa buhay natin, ang part natin yung mga nangunguna sa atin sa Panginoon. Pwede nating iyan tulad ang buhay ni Solomon bilang isang successful na tao ngayon, pero siya ay kumukonsulta sa kanyang spiritual leader kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon. Ano pa ang dapat po natin tandaan for a life that is led by the Spirit of God or the Holy Spirit? You are under grace and not under the law when you are led by the Spirit. Mga minamahal na kapatid, sabi sa Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you. For you are not under the law but under grace. Pinalaya na tayo ng Panginoon. At ang kalayaan na yan ay tinatamasa natin sa ating pananampalataya kay Kristo na siyang nag-deliver sa atin sa puwersa ng kautusan. Sabi sa Galatians 5:18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, these two cannot be mixed up. Ang pagiging under the law ay isang covenant na exclusively para sa mga Hudyo lang. And sometimes we Christian, Gentile, dati tayong mga hintil na naging believer and body of Christ, we put ourselves under God's law. And it is dangerous.
tinuro yan ni Paul sa Romans 6:14, sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Ang buhay na pinangunguna ng Espiritu ng Diyos ay buhay na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Sabihin po natin, biyaya. At isa pa, doon sa Galatians 5:18, binabanggit din ni Pablo na if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, tignan po natin ang pag-aaral sa mga susunod na bahagi ng ating sasabihin ngayon. When you're working out of being led by the Spirit, you are not under law, you're under grace. Ano po ba ang biyaya? Ito yung nagsusupply sa mga kailangan natin. For example, kailangan natin lakas na gumawa sa isang area ng ating buhay, kailangan natin ang grace ng Panginoon. Ang kautusan naman, nagdi-demand ito. For example, God demanding you, meeting that demand with your own effort and strength. Wala ang tulong ng Diyos. Wala ang biyaya ng Diyos para tulungan ka in your own effort. Yan naman ang kautusan kung i-meditate natin ang salita ng Diyos. Meron dalawang bagay, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, na pwede nating gawin sa buhay. Madidivide yan sa dalawa. Una, yung magkaroon tayo ng feeling demanded from and stressed out sa buhay. Pangalawa, conscious of God supplying you the means to work, supplying you the love, the wisdom, and everything that you need. So, malinaw po ito, no? May dalawa tayong mga tangka sa buhay natin na pwede natin gawin. Una, feeling na someone's demanding us, most especially God, and stress out tayo sa mga bagay na yun. Pangalawa, conscious of God supplying you the means to work, supplying you the love, wisdom, and everything that you need. Nabanggit nyo ba sa both scenarios na ito na pareho silang nagtatrabaho? But it's your inner posture as your work that puts you under grace or under law. You're under grace when instead of thinking, I have so many things to do today. Pwede nating sabihin sa Panginoon, I have so many needs. So Lord, I'll see your greater supply sa mga needs ko sa buhay na to. And I expect it, Lord. Maraming salamat. Yung una namang problema tayo sa buhay na marami tayong gagawin. Ayun yung nagfo-fall ang isang believer sa self-effort na kanyang pwedeng gawin sa buhay. Pangalawa naman, pwede natin sabihin sa Panginoon, I have so many needs ngayon, so Lord, I'll see your greater supply sa buhay ko. And I expect it sa aking life. Amen. Just because you're doing something or working hard at something doesn't mean you're under law. Don't make mistake diligence for being under the law. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, paano ba tayo pangunahan ng Espiritu ng Diyos, ng banal na Espiritu sa ating pagtatrabaho, sa pagkilos natin, sa pamumuhay natin? Isang question ang pwede nating itanong. Kung nararamdaman natin na God is asking us or commanding us to do something, isn't that demand? Isn't that law sa ating buhay? Kung nararamdaman natin na may gustong ipagawa sa atin ang Panginoon, hindi ba tawag doon demand, pastor? When God tells you to do something, you obey Him by flowing with Him. Ulitin ko when God tells you to do something, you obey Him by flowing with Him. Ito yung tinatawag na rhythm of grace. You are a co-laborer with God. Kasama kang kamanggagawa ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 3:9, for we are God's fellow workers. Sabihin mo sa iyong katabi, you are God's fellow workers. Without us, God can do anything, but that's not His way. He works with us. Ganyan ang Diyos na meron tayo. Nakikipag-coordinate siya sa atin, nakikipag-communicate siya sa atin, at nakikipag-work siya sa buhay natin. We cannot supply any power. Ayan ang part ng Diyos. Isusupply niya yung kailangan natin na lakas sa buhay at paggawa at pagkilos sa kanyang kaharian according to His leading sa buhay natin.
Our part is to simply obey Him and follow Him. Ano bang magandang example na pwede nating ibigay? Matthew 11. Sabi ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo pagpapahingayin ko. Isang magagandang example nito, yung young ox isinasama doon sa mas experienced na older ox. Ganun ang ginagawa ng mga sinaunang sa panahon ni Lord Jesus para i-train yung younger ox sa pagdadala ng pamatok sa kanilang mga balikat. Tayo yung mga younger ox, si Jesus yung older ox. Sometimes, Jesus nililit tayo na uminom by giving us a prompting. Meron tayong prompting sa inside natin. And this example is katulad na may prompting ang Panginoong Hesus, ang leading, ang Holy Spirit na basahin natin tong scripture na to. Pero ipinasangtabi natin. At sinabi natin, mamaya ko na lang babasahin yan. Pero pagkatapos nating isang tabi yun, binasa natin siya later, parang hindi na natin naranasan yung flow ng Panginoon. Kaya napaka-importante yun kapag narinig natin ang tinig ng Espiritu Santo, ang pag-obey sa flow ng rhythm ng kanyang ng grace ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan ay gumawa tayo doon. I'll do it later pag sinabi natin. Ito ay yung sometimes when you decide to do it later, the flow is not there anymore. Ano pa magandang example na minsan na-feel natin may gustong pagawa ang Diyos sa atin? Di ba demand 'yon ng Diyos sa atin? Hindi po. Yung sinabi ng Panginoong Hesus, go ye into all the world and preach the good news, the gospel to all the nations. Sinabi ng Panginoong Hesus 'yon. So, tayo, hindi naman tayo ora-orada na pupuntahan natin ang lahat ng lugar. Merong wisdom ang Panginoon sa atin. At naalala ko nga yung isang pangyayari sa Acts 16:6-7, ito ay hindi pinermit ng Holy Spirit na ipangaral o pumunta sila sa isang lugar. Basahin ko, now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia after they had come to Mysia. They tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So ito ang magandang example na flowing sa leading ng Espiritu sa iyong buhay. Narinig natin o nabasa natin sa salita ng Diyos, yes, sinabi ng Panginoon, umayo tayo sa lahat ng lugar para ipangaral. Pero hintayin natin yung leading ng Espiritu sa atin. Katulad ng pangyayaring ito sa Acts 16:6-7. Being accountable and seeking counsel is important sa buhay natin, mga minamahal na kapatid. Sa ganun, may nakikinig tayo o humingi tayo ng payo sa ating mga may godly wisdom sila na pwede tayong gabayan. God also wants every believer to be led by the Spirit. We seek godly counsel to confirm what we heard in the Spirit. Kaya importante may godly counsel para i-confirma natin na kung tama ba yung napakinggan natin sa leading o sa tinig ng Espiritu Santo sa atin. Ang Espiritu Santo at yung godly counsel will never tell you to do something that contradicts the Word. So, isang indication na makikita natin kung tama pareho, hindi tayo ililid ng Espiritu ng Diyos at saka yung godly counsel na gumawa ng against sa Word of God. And that's wisdom from above. The next thing, the Holy Spirit teach you all things. John 14:26, anumang area ng ating buhay, mga minamahal na kapatid sa Panginoon niya, na hindi lang sa area ng ministry, kundi sa lahat ng area ng ating buhay, ng family, ng career natin, ng mga trabaho natin, ng lahat ng plano natin sa buhay. Sabi sa John 14:26, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Lahat ng sinabi ko sa iyo, papaalala ng Espiritu Santo. Kaya ganyan ang bahagi ng Espiritu Santo sa buhay natin. Meron 3 bagay tayo na dapat tandaan ngayon about the Holy Spirit. Una, tuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. Sabihin natin all. What do you need help in today? The Holy Spirit is your teacher. So consider the Holy Spirit as your teacher para ngayong araw na to, kailangan mo siya. Pangalawa, He brings to remembrance whatever Jesus have spoken to you. Merong binanggit ang
o merong pangungusap ang salita ng Diyos sa iyo, ang Panginoong Jesus, ipapaalala niya sa iyo yan. May mga instance na ganyan, na may maalala ko akong scripture mula sa salita ng Diyos at makakatulong ito sa akin na makapagbigay ng tulong sa oras na kailangan ko ang isang bagay, tulong mula sa Espiritu ng Panginoon. Or meron siyang ipinapasabi sa isang tao, ipapaalala niya yung mga words na sinabi niya sa akin, and then he can flow sa aking buhay, sa iyong buhay, para ma-meet yung pangangailangan ng isang tao na kausap mo or pinapaabot ng Diyos sa iyo. Pangatlo, he glorifies Jesus. Ganyan ang trabaho lagi ng Espiritu Santo, itinataas niya palagi ang Panginoong Jesus at hindi ang tao. He wants your entire person, your life, your family, your business, your work, na mag-radiate ang glory ng Diyos sa lahat ng area ng iyong buhay. Ano ba pwede mangyari kapag pinangungunahan ka ng Espiritu ng Diyos? We will live lives according to His will. Sabihin natin, His will. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Nung sinabi ng Panginoong Jesus, ang prayer na to, ang let your will be done on earth as it is in heaven. Ano ibig sabihin nun? Ang kakagustuhan ng Panginoon ay maganap kung ano yung nasa langit dito sa lupa. Sa langit walang ospital, sa langit walang kaguluhan. Nais ng Diyos na maranasan natin ang langit dito sa lupa. Although it is imperfect world, meron tayong fallen world, but we can rely and trust God sa kanyang mga pangako at salita sa ating buhay na dumating sa ating mga tahanan sa ating buhay, kung ano yung mga pangako ng Diyos sa ating lahat. Yung provision, yung wholeness, completion, yung redemption natin. Sometimes, hindi tayo nakikinig sa prompting ng Espiritu Santo sa kalooban natin. Kapag meron tayong dinidil, whether it is regarding the food we eat or the lifestyle we indulge in. Minsan, yung sa pagkain ng lifestyle natin, yung pagpupuyat, hindi maganda sa katawan natin yan. Yung mga kinakain natin sobra-sobra, lalo na yung mga, kung sa Pilipinas, yung mga crispy pata, yung mga fatty food, yung mga lechon, tapos yung mga sobrang alat, yung mga bagoong, masasarap lahat yan. Meron din pangunguna ang Espiritu ng Diyos sa atin yan para ingatan ang katawan natin. Okay? Yung lifestyle natin. Ang ways of grace, what to do when you're going through a trial. Paano ba tayo mamuhay sa biyaya ng Diyos kapag dumaranas tayo ng trial sa buhay? Una, ask God for wisdom. Take note natin to. Ask God for wisdom. Huwag kang pupunta sa isang trial nang hindi mo kinukonsulta muna ang Panginoon, nananalangin ka. Quiet time. You need it. Huwag na sabihin, I can handle it. Ayun, naging problema ng tao. Simula na nakakain siya ng puno o bunga, ng pagkakalam ng mabuti at masama, hiwalay na siya sa Diyos. At lagi niya na sinasabi, kaya ko nang gawin to. Ano na pala ng tao? Alam niya ang mabuti at masama, pero hindi niya pa rin masolusyonan ng mga problema dumarating sa kanyang buhay. He knows the knowledge of good and evil, pero separated siya kay Christ, kay Lord, na siyang supply, kalakasan, source ng everything na dapat na kailangan natin sa life. Sabi sa James 1:5, if anyone of you lacks wisdom, let him ask of God. Hilingin natin sa Panginoon kapag nagkukulang tayo ng wisdom sa buhay and situation, or kung may trial tayo na nararanasan sa buhay. Ask God for wisdom. Pangalawa, listen to the Spirit. Makinig tayo sa Espiritu ng Panginoon. Sabi sa John 14:26-27, ready pa kayong pakinggan ang Word of God? Okay? Marami-rami tayong binabasa na Word of God para ma-establish tayo dito. Hallelujah. Sabi sa John 14:26-27, but the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. Hallelujah sa word ni Lord. Pagkatapos nating salitain ang Biblia about the Spirit leading you, it talks about peace. Nagsasalita ito ng kapayapaan. Why? The Spirit
teaches on the wavelength of peace. Isang malawak na kapayapaan ang laging ini-input sa atin ng Espiritu ng Diyos. Kapag meron tayong gustong gawin, tapos wala tayong kapayapaan o may balak tayo, may plano tayo, pero walang kapayapaan tayo, medyo maglaylo tayo doon. Okay? Bilang mananampalataya ng Panginoon, ang peace ang pinaka-default dapat ng mga believer ni Christ. Kapag apektado ang kapayapaan natin, and you know something's wrong, let the peace from Christ act as an umpire continue in your heart. Ayun yung magdala sa atin, giving you a yes or no or green or red light sa ating mga buhay. Yung kapayapaan ng Espiritu Santo ang mag-keep you in a right track sa life. So, important to note these things na napag-aralan natin. Kailangan natin ng peace sa isang bagay na plano or gagawin natin. Okay, pangatlo, consult godly counsel, tulad na banggit ko sa inyo kanina. Sabi ng Proverbs 13:20, in the multitude of counselors, there is safety. Kapag marami kang tagapagpayo, merong safety doon sa mga decision o hakbang o gagawin mo sa buhay. Gagawin mo para sa Panginoon ang lahat ng bagay na yan. Proverbs 11:14. Okay? Pagkatapos mong ma-weight yung pros and cons ng yung situation, consult your pastors or leaders. He that walks with wise men shall be wise. Amen. Pang-apat, take action. Ito na, kapag nasa isang troubled situation ng buhay natin, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, take action. The Spirit will lead you as you take action. Pero in order to flow easily with the Spirit, you first need to know that you are son or daughter or child of God. Mahalaga yung identity natin sa Panginoon. Ayan lagi ang binubura ni Satanas ng masamang espiritu sa atin, yung mawala tayo ng identity sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, for as many as led by the Spirit of God, sila yung mga anak ng Diyos, yung mature son of God. And sabi ng salita ng Diyos din sa Romans 8:14-15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, sonship, by whom we cry out, Abba, Father. Kailangan maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo, pag-ibig ng Diyos. Kapag tinawag mo siyang tatay, nararamdaman mo yon, na-experience mo ang kanyang pagmamahal sa iyo. Kapag alam mong ikaw ay minamahal, kapag alam mo ikaw ay anak, nagiging madali na lang sa iyo na pangunahan ka ng Espiritu ng Diyos. Okay? As a child of God, you can hear God's voice and follow His Spirit. Praise the Lord. Maririnig at maririnig mo ang tinig ng Diyos. Ang maging confession dapat natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, I know the voice of my Father. Ganon din sinabi ng Panginoong Hesus, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Believe you will hear Him and as you ask Him for wisdom. Amen. And I pray, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, patapos na tayo, magbigay tulong ito sa ating mga buhay. Kung paano tayo pangunahan a Spirit-led life as a believer and child of God in this present day na buhay natin. Okay, ready na ba tayo mag-Sharon? Patapos na tayo. Ang magiging lesson pabaon natin, the Holy Spirit's leading brings rest and peace under the rhythm of His grace. Amen. Anything na burdensome sa inyo, na gusto nyong gawin sa family or sa ministry, kapag walang leading ang Espiritu Santo, matutupok din yan sa apoy. Kaya kailangan natin mapakinggan ang leading ng Espiritu ng Diyos. Amen. So, sa ating pagsasabuhay, sa mga pag-aralan natin ngayon, una sa lahat, pakinggan natin at basahin ang salita ng Diyos. Importante sa lahat. Okay, pangalawa, ask His wisdom, take time to listen. Okay, pakikinig.
Allow the Holy Spirit to lead you. Pangatlo. Pang-apat, ask counsel to your pastor leaders whom God gave you. Amen. At lahat-lahat yan, sa tulong ng Panginoon sa ating mga buhay, is mapangunahan niya tayo in this life. Praise the Lord. Maraming salamat ulit sa Panginoon at sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. And I just want to pray for all of you. Salamat po, Panginoon. Sa oras na to, napakinggan namin ang importanteng bagay na paglakad sa Espiritu ng Diyos, pangunguna mo sa mga decisions namin. Thank you so much for leading us sa aming mga families, loved ones, sa iyong ministry, sa aming mga career. Thank you so much, Father God. And sa oras na ito, we are to listen, Panginoon. Take time to listen to your voice. And we know na ito ay nanggagaling sa inyo kapag meron kaming kapayapaan sa aming mga ninanais o plano sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. And it is led by your grace. And it brings rest, Lord. Kahit na kami ay working or doing something, it brings peace to our most inner being, Panginoon. Kahit na marami kaming ginagawa. Because we know it is your leading sa aming mga buhay, and you supply the strength that we need at that moment. Maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga taong ginagamit mo, nagbibigay sa amin ng mga payo, ng counsel, mga spiritual leaders, pastors, ang mga cell leaders namin. Thank you so much, Father, sa kanilang mga buhay. And kung paano kami humingi ng gabay sa kanila, sila rin ay pinapanalangin namin na gabayan ninyo, palakasin, patnubayan, at patuloy na i-protect po sila, Panginoon, sa anumang hindi maganda or gawa ng enemy sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Sa iyo ang oras na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin for your precious work sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na makapag-share at bahagi sa inyo ng salita ng Diyos. And let us live Christ always sa ating mga buhay, the one who loved and died for us and being resurrected for you and me. Mahal ka ng Panginoon, hindi nagbabago ang kanyang mga salita para sa iyo. Amen. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos. You're all blessed, GMC family. All our prayers, i-lift up natin sa Panginoon and be at rest sa kanyang work sa ating mga buhay. Amen. Thank you, Lord.